Sisiraan si Yorme, sisiraan ako, sasabihin, suwak sa banga. Teka, hindi na raw ako makakatakbo dahil disqualified na ako. Si Raulo, damay-damay tayo. Buong pamilya nyo nga nasa City Hall, di ka ba nakontento, Marilo? Baka susunod buong City Hall, inyo na. Manyanyakaw. Ang serbisyo, ang laki sa hirap at puso ng mahihirap. Ang Yorme's Choice, number 10 sa balata, Kunsihal Ami Sia. Maraming salamat po sa mga kamag-anak kong nagpuntahan dito. Kung wala kayo, baka wala akong palakpak. Pasensya na kayo, puro kamag-anak ko po ito. Una sa lahat, maraming salamat sa Diyos. At maraming salamat sa inyong lahat. Ang isang laki sa hirap na maglulupang kagaya ko, ginawa ninyong konsihal. Maraming salamat po. Wala nang intro to. Real talk na agad tayo. Sino sa inyo ang nakaranas na pumunta sa opisina ng mga konsihal ang sinabi, bumalik ka na lang? Marami sa kamag-anak ko yan. At pagbalik mo, ang sabi sa'yo, bumalik ka na lang. Sa ikatlo, pagbalik mo, ang sabi, walang pondo, bumalik ka na lang. Sa ika-apat, pagbalik mo, ang sabi, wala si konsihal, bumalik ka na lang. Sa ika-apat, ika-lima, sinuwerte ka, binigyan ka 100. Pamadyak pa lang, ulat ka na. Tama ba? Pero nang binigyan niyo po ako ng pagkakataon, hindi ko po sinayang. Pagpunta mo sa opisina ko, bukas ihahatid sa bahay ninyo. Pare-parehas lang tayong konsihal, di yung magawa yan. Palibasa, wala sa puso nyo yung pagtulong eh. Tama ba? Paulit-ulit na nga lang kayo dyan, di na nga kayo dito nakatira eh. Siksik kayo ng siksik sa distrito doon, di naman kayo dito umuwi. Paano kayo lalapitan ng tao? Tama ba? Masira ulong to, takbo ng takbo. Tatakutin nyo pa kami mga taga-tondo. Gutom nga, nilabanan namin, kayo pa. Tama ba? Tapos, sasabihin nyo, tutulungan nyo kami. Paano naman kami tutulungan? Di mo alam kung anong problemang meron kami. Tama ba? Alam ba nila, habang kumakain tayo, nag-iisip tayo kung sinong Bombay ang maaarang natin bukas. Paano may pangkain tayo uli? Alam nila yon? Hindi nila alam yon. Hindi kayo tumulong, tapos ngayon nagigil kayo sa akin. Pinapadisqualified nyo pa kayo nalalaman, dismiss nyo pa, disqualified na ako. Mga siraulo, magtrabaho kayo. Hindi kayo nagtrabaho eh. Isa pa, kilala yung si Marilo. Eto, si Marilo, madalas ako, siya nagkakalat, disqualified na raw ako eh. Kilala yung si Marilo? Yung inangking building dito? May building, wala naman trabaho. Diba? Tingnan nyo ha. Pinakakalat ni Marilo, ako raw ay disqualified na. Pinapatawag ang tao, binibigyan ng 1,000, susurrender lang cellphone. Para siraan lang kami ni Yorme Isko Moreno. Kung tama ang sinasabi mo, bakit kailangan mong isurrender ang cellphone? Wala pang bukang bibig si Marilo, kundi suwak sa banga. Si Awi, suwak sa banga. Puro ganun ang salita niya. Sisiraan si Yorme, sisiraan ako, sasabihin, suwak sa banga. Teka, baka yung pondo ng taong bayan, suwak sa banga mo, Marilo. Bakit? Si Marilo nasa City Hall. Yung kapatid niya nasa engineering sa City Hall. Suwak sa banga. Yung kapatid niyang isang babae, dating direktor dito sa Mayabag Santos Hospital. Suwak sa banga. Yung kapatid niyang isa, siya may kontrata ng mga uniforme ng buong empleyado ng City Hall. Suwak sa banga. Tapos meron siyang kapatid na bongjing na konsihal. O suwak sa banga rin. Tapos ngayon,
Gusto pati si Charis? Titira din ng swak sa banga? O kayo ngayon ang swak sa banga? Hindi na raw ako makakatakbo dahil disqualified na ako. Si Raulo, damay-damay tayo. Buong pamilya nyo nga nasa City Hall, di ka pa nakontento, Marilo? Baka susunod buong City Hall, inyo na. Manyanyakaw? Hindi na kontento? Hindi mo kami kayang takutin, Marilo! Kala yata nito, tapang kaya namin, gutom, kinakalaban namin. Pinakamahirap po yun. Ang pinakamahirap labanan, yung gutom. Si Marilo, nyokaw lang alam niyan. Kaya manahimik ka na, Marilo, ha? Ubus na, maawa ka naman. Ubusin para sa taong bayan, kinuha mo na lahat. Suwak sa lahat sa banga mo. Wala kang awa, wala kang hanap buhay. Lahat ng buong pamilya mo nasa City Hall na. Ha? Pati pamangkin! Grabe, ha? Isipin niyo po yung pinagagawa nila. Wala naman kayong hanap buhay. Eto pa, eto maganda ron. Si Marilo, nagpahula. Ang bruha. Hinulaan siya na manghuhula. Sabi sa kanya, naku sir, magiging milyonaryo ka. Abang gaga, galit. Bruhang to. Ayoko milyonaryo, gusto ko bilyonaryo. Tagumpay naman. Tinira lahat eh. Buong, nakita yun sa Facebook, halos lahat ng budget na pera ng taong bayan, suwak sa banga na sa kanya. Tapos si Charis Pempenco, gusto pa yung patakbuhin. Isipin mo si Charis Pempenco, eh ayaw nyo nga mahawakan kayo, mga lekat kayo eh. Di ba? Ayaw mo mahawakan ka, tapos takbo ka ng takbo. Ano kailangan? Peperahin nyo na naman kami? Manahimik na kayo, tama na. Tandaan po ninyo, kami mga incumbent, pag binoto nyo kami, ang gagawin namin, kung ano yung ginawa namin noong nakaraang 3 taon. Kung tinaguan namin kayo, tataguan ulit namin kayo. Kung tumulong kami, tutulong kami ulit. Eh sila, pinabalik-balik kayo, pag binalik nyo ulit yan, gagawin yan, kung ano yung ginawa yung nakaraan. Babalik-balik kayo ulit, bibigyan kayo 100. Pinaka-the best, baguhin na natin. Ang daming choices. Alam nyo, kailangan natin baguhin ang Maynila at ang distrito. Sino magbabago nun? Kayo. Dahil kayo ang boboto, mamimili ng inyong mga leader. Kung sino yung pinili yung leader, yun din ang aabutan ng apo at anak ninyo. Kaya pinaka-the best, pumili kayo ng bago. Kahit ako, luma ako, huwag nyo na kaming iboto. Boto nyo bago. Damay-damay na to. Lulukuhin nila kayo, maniwala kayo sa akin. Huwag nyo ako iboboto, mas lalong huwag nyo silang iboboto. Damay-damay kami, sa kangkungan kaming lahat, mga luma. Pwede? Kayo lang ang gagawa niyan. Walang ibang makakapag-ayos ng ating distrito ng Maynila, kundi kayo rin. Tandaan ninyo, ang isang programa ay hindi mo kayang gawin nang hindi mo ginagamitan ng puso. Wala sila nun. Si Isko Moreno lang ang meron nun. Kaya nga nagawa yung senior citizen eh. Oh, kaya nagawa yung senior citizen. Bakit nagawa yung batas na yun? Dahil mahal ni Yorme ang mga matatanda. Maniwala kayo sa akin. Tinaasan kayo? Ang senior, tinaasan ngayon, ginawa 1,000. 500 nga, pinoforfeit nyo eh. Ginawa nyo pang 1,000. Eh, naka-allocate na yan eh. Budgeted na yan eh. Ba't may po-forfeit? Kaya napunta yan. Umita kayo ha. Di nyo kami pinicturan ha. Di ba? Kaya po, mga batang Maynila, parang awa nyo na. Baguhin nyo ang Maynila. Baguhin ninyo ang Distrito 2. Sa inyong mga kamay, nakasalalay lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. Manila! Time! Maraming salamat po. Palapahan po natin ang tunay na nasa puso ang pagsaserbisyo. Number 10 sa balota, Konsyal Awi Sia. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, panoorin po natin ang video na ito. Sa Maynila, dito siya
naglingkod bilang mambabatas dito sa Distrito 2. Congressman Carlo Lopez, unang nagsilbi bilang konsehal